Ang isang ito ay mula sa Sihanoukville City, Cambodia, kung saan nakatira ang isang lalaking nagngangalang Sam Nang na nagtatrabaho sa isang tech company. Ang Sihanoukville ay isang port city na kilala sa mga nakamamanghang beach nito at isa sa mga pangunahing economic hub sa bansa. Ipinanganak si Sam Nang noong 1991 at siya ay isang tahimik na lalaki, ngunit sobrang palakaibigan. Noong 2018, nagsimula siyang makipag-date sa isang dalagang nagngangalang Mina na nagtatrabaho bilang isang cosmetic salesperson para sa isang big brand. Agad na lumalim ang kanilang relasyon at noong October 2018 ay ikinasalang dalawa. Sa labas kung titingnan ay tila isang perpektong pamilya ang mag-asawa. Ngunit ano nga pa ang nangyari at humantong sa isang malagim na trahedya ang lahat? Si Sam ay responsable, independent at mapagmahal. Samantalang si Mina sa kanyang alindog at malambing na ugali ay talagang alam kung paano pananatilihin ang atensyon ng kanyang asawa. Umupa sila ng isang simpleng bahay sa labas ng lungsod at sinimula ng buhay na magkasama. Medyo spoiled si Mina kahit kasal na sila. Marami siyang hinihiling tulad ng paghiling sa kanyang asawa na ibili siya ng bagong kotse, mag-upgrade sa pinakabagong telepono o dalhin siya sa mga biyahe sa ibang bansa. Palibhasa nakasanayan na niya na makaakit ng atensyon habang nagbebenta ng cosmetics, hindi siya nahirapang makuha ang kanyang mga gusto. Ginawa naman ni Sam ang kanyang makakaya pero minsan kailangan niyang tumanggi lalo pa pagdating sa mga bagay tulad ng paggastos ng perang wala naman talaga sila. Halimbawa noong nag-honeymoon sila sa Malaysia at Singapore ng halos 3 linggo, todo ngiti si Mina. Ngunit nang tumanggi ang kanyang asawa sa ilan pa niyang kahilingan tulad ng pagbili ng mga mamahaling bagay, hindi ito masyadong ikinatuwa ni Mina. Minsan naglayas pa siya at umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang ng 1 linggo. Kinailangan pa siyang puntahan ni Sam at humingi ng tawad sa kanya. Nangangakong pagbubutihin pa ang kanyang papel bilang asawa at tutuparin ang ilan sa mga kahilingan ni Mina. Pumayag pa si Sam na simulan ni Mina ang subscription sa isang beauty clinic at fitness center sa downtown ng Sihanoukville. Umaasang ito ang magpapasaya sa kanyang spoiled na asawa. Kaya simula ng January 2019, sinimulan ni Mina ang kanyang regular na mga pagbisita sa isang beauty clinic sa sentro ng lungsod at nag-sign up para sa isang membership sa gym. Ang sweldo ni Sam sa tech company ay disente pero hindi naman endless at dahil sa hindi nagtatrabaho si Mina, ang pangunahing kita nila ay nagmumula na lang kay Sam mag-isa. Kaya lang mukhang walang pakialam si Mina sa problema sa pananalapi at nagpatuloy sa kanyang mga beauty treatments at ang membership sa gym. Si Dr. Victura, 32 years old, ay kasal ng 1 taon sa kanyang asawang si Lydia na nagtatrabaho bilang isang konsultan sa kalusugan. Wala pa silang anak, malamang dahil pareho silang abala sa kani-kanilang mga karera. Si Dr. Victura ang humahawak sa mga treatment ni Mina at silang dalawa ay nagsimulang madalas na magpalitan ng mga text messages at regular na kumukonsulta si Mina sa doktor sa WhatsApp. Kumuha din ng personal trainer si Mina at syempre, pinili niya ang trainer na nakakuha ng kanyang pansin, si Nick. Si Nick ay may magandang hitsura at kaakit-akit. May asawa na siya at may 2 anak, pero nakatira ito sa nayon para alagaan ang kanyang may sakit na mga magulang at ang kanilang 2 anak. Kaya't nagrente si Nick ng isang maliit na kwarto malapit sa gym kung saan siya nagtatrabaho at hindi nagtagal, kinuha nga siyang personal trainer ni Mina. Si Nick ay palakaibigan at social at pagkatapos lamang ng ilang sesyon ng pagsasanay, hiningi ni Mina ang kanyang numero sa WhatsApp para makontak siya nito kung meron siyang anumang mga katanungan. Noong una, hindi ito masyadong inisip ni Sam. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya rin ang mobile phone ni Mina at wala namang kakaiba sa mga mensahe. Ang lahat ng ito ay chats lamang sa pagitan ni Mina, ng doktor at ng kanyang gym trainer. At wala namang kakaiba. Kahit medyo nakakaramdam siya ng selos, sa tuwing tutok si Mina sa kanyang cellphone, pinagwalang bahala niya na lang yun.
Iniisip na nagtatanong lamang ang kanyang asawa tungkol sa skincare at payo sa fitness. Kung tutuusin, maganda na si Mina sa paningin niya. Flawless, payat, ngunit perpektong katawan. Walang wrinkles o blemishes. Para kay Sam, nasa kay Mina na ang lahat ng gusto niya. Pero syempre, humihingi pa rin ito ng pera. Kung ito man ay para sa mga treatments para sa eye bags, pagpapaputi ng balat o maging pagpapatinapa ng kanyang katawan sa mga partikular na paraan, patuloy lang sa pagtango si Sam, pagsang-ayon sa anumang nais ng kanyang asawa upang maiwasan ng patuloy na away. Pagkatapos, noong unang bahagi ng February 2019, may nangyaring hindi inaasahan sa klinik ni Dr. Victura. May eksenang nakaagaw ng atensyon ng lahat. Isang lalaking nagngangalang Bert ang sumalakay kay Dr. Victura dahil hinala nito na ang kanyang asawang si Sophie na isa ring pasyente sa klinik ay nakikipagrelasyon sa nasabing doktor. Mabilis na naging viral sa social media ang insidente at nakita ni Sam ang video. Natural na itinanong niya ito kay Mina at nagtanong kung alam niya ang anumang bagay tungkol dito dahil si Dr. Victura ay doktor niya rin. Ipinaliwanag ni Mina na kilala niya nga si Sophie at hindi naman totoo ang mga balitang yun. Si Sam na ayaw manggulo ay binigyan lang ng babala ang kanyang asawa na maging mas maingat sa tabi ng doktor. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Lumipas ang ilang linggo at tila naging maayos na muli ang mga pangyayari. Gaya ng dati, sinamahan ni Sam si Mina papunta sa beauty clinic para sa isa pang round ng treatment. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang sa labas na lang maghintay, kaya nanatili siya sa parking lot habang si Mina naman ay pumasok para sa kanyang appointment. Noon niya nakita si Mr. Bert, ang lalaking umatake kay Dr. Victura ilang linggo na ang nakakaraan. Tinanong siya nito kung nagpapatreatment rin ba ang kanyang asawa doon at nang sinabi ni Sam na oo, binalaan siya nito na bantayan din ang kanyang asawa at baka akitin din ito ng doktor. Si Sam na nakulat ngunit sinusubukang maging makalang ay ngumiti at tumango na lang din habang naglalakad ng palayo si Mr. Bert. Ngunit ang mga salitang yun ay tumatak na sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Sam sa kanyang sarili na maayos ang lahat. Tapat ang kanyang asawa at tila walang problema. Nagtitiwala siya rito. Samantala, nananatili pa rin si Mina sa kanyang gym routine. Nagsasanay kasama ang kanyang personal trainer na si Nick ilang beses sa isang linggo. Parang normal lang lahat hanggang noong March 5, 2019 nang magpaalam si Mina kay Sam kung maaari niya bang bisitahin ang kanyang pamilya sa loob ng ilang araw sa nayon. Nagpaalam si Mina sa kanya ng mas maaga, kaya hindi na nagdalawang isip si Sam tungkol dito at pumayag na rin siya. Ayaw niya rin namang magalit ito sa kanya. Isa pa, family gathering lang din naman ang pakay nito sa nayon kaya okay lang. Malaki din naman ang tiwala niya sa asawa. Nang makaalis si Mina, nakipag-video call pa nga ito sa kanya noong gabing yon bago ito matulog na para sa kanya ay senyales na maayos naman ang lahat. Ngunit kinabukasan habang nasa nayon pa rin si Mina, nagpasya si Sam na tingnan ang social media account nito. Na-curious lang si Sam at hindi naman masamang silipin niya ang account ng kanyang sariling asawa. Doon siya nakakita ng kung ano na nagpakaba sa kanya. Ito ay nang i-click niya ang profile ni Dr. Victura at makita ang story na ipinost nito. Isang larawan ng kwartong kaparehong-kapareho sa kwartong kinaroroonan ni Mina noong nag-video call ito sa kanya noong nakaraang gabi. Ang mas lalo pang kahinahinala, ang nakatag na location ay hindi sa nayon ng asawa. Isa itong inn sa labas ng Sihanoukville. Nadurog ang puso ni Sam. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa na nasa nayon ito. Gayunpaman, hindi tumugma ang lokasyon ng story. At imposible rin kapareho ng room ng doktor ang kwarto ng kanyang asawa sa nayon. Kaya't nagsisimula ng lumaki ang mga hinala ni Sam at hindi niya maalis ang pakiramdam na may hindi tama. Inisip niya na baka may bigla ang physical consultation si Mina sa doktor na maaaring magpaliwanag kung bakit sila nasa parehong lugar. Ngunit sinabi sa kanya ni Mina na uuwi ito sa kanilang nayon para sa isang family gathering na siyang lalong nagpatindi sa kanyang masamang hinala. Ilang beses niyang tinawagan si Mina ngunit hindi ito sumasagot. Nag-text siya rito pero wala ring reply. Sa puntong ito hindi na siya mapalakay kaya nagpasya siyang pumunta
sa klinik ni Dr. Victura. Pagdating doon, sinabi sa kanya ng staff na nasa out of town ng doktor at hindi ito babalik hanggang sa susunod na linggo. Nag-alok pa nga sila ng kapalit na doktor. Ngunit hindi yun nagpagaan sa pag-aalala ni Sam. Lalo lang siyang nakumbinsi na si Mina ang kasama ng doktor. Humingi pa siya sa mga staff ng personal number ni Dr. Victura, ngunit tumanggi silang ibigay yun sa kanya. Habang hindi pa rin makontak ang kanyang asawa, sinubukan ni Sam na tawagan ng Ian kung saan pinaghihinalaan niyang maaaring tumuli si Mina, pero hindi sila nagbibigay ng anumang impormasyon ng kanilang mga guests. Naisipan pa ni Sam na pumunta doon ng personal, ngunit hindi siya binigyan ng leave ng kanyang manager sa kadahilan ng marami silang deadline sa trabaho. Kaya nagpatuloy siya sa pagpasok habang sinusubukang manatiling abala, pero hindi talaga siya mapalakay. Linggo, hindi pa rin bumabalik si Mina at naka-off pa rin ang kanyang cellphone, kaya't lalong naging balisa si Sam. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang mga biyanan para tingnan kung nakauwi ba si Mina sa kanilang bahay. Pero sinabi ng mga ito sa kanya na wala doon si Mina, na hindi ito umuwi. Ngayon, nagsimula na talaga siyang magpanik. Hapon ng March 11, 2019, bumalik si Sam sa klinika ni Dr. Victura, umaasa ng ilang sagot. Ngunit sinabi ng staff sa kanya na umalis na ang doktor para sa araw na yon at iminungkahi na bumalik na lang siya kinaumagahan. Nalilito at di mapalakay, hindi maintindihan ni Sam kung saan nagpunta si Mina, kung nakabalik na pala ang doktor mula sa bakasyon. Sa punto nito, desperado na si Sam. Bumalik siya sa kanilang inuupahang bahay. Sinubukang hanapin ang address ni Dr. Victura online, ngunit wala siyang mahanap. Ang tanging naisip niya ay i-report si Mina na nawawala sa istasyon ng pulisya kung hindi pa rin ito makauwi ng tanghali kinabukasan. Sa kaibuturan niya, hindi niya maalis ang takot na may masamang nangyari sa kanyang asawa. Baka sinaktan si Mina ng doktor o mas malala pa. Kaya lang ang tanging magagawa niya sa ngayon ay umasa at manalangin na ang mga bagay ay hindi kasing sama ng kanyang inaakala. Bandang alas 8 ng umaga noong March 13, 2019, nagising si Sam sa malalakas na kalabog sa kanyang pinto na sinundan ng walang humpay na pagtunog ng doorbell. Marahan siyang bumangon sa kama at pinuksan ng pintuan. Bumungad sa kanya ang ilang mga pulis na may malungkot na balita. Sinabi ng mga ito sa kanya na ang kanyang asawang si Mina ay natagpo ang walang buhay sa dalampasigan bandang alas 3 ng madaling araw. Bumagsak si Sam dahil sa labis na pagkabigla. Nagkatotoo ang kanyang pinakamasamang takot. Agad niyang binanggit ang pangalan ni Dr. Victura sa mga pulis. Sa paniniwalang ang doktor ang may pananagutan sa nangyari. Ngunit ipinaalam sa kanya ng mga otoridad na naaresto na ang salarin si Lydia, ang asawa ng doktor na sumuko pagkatapos ng insidente. Habang lumalabas ang investigasyon, naging malinaw na tama ang hinala ni Sam. Ang kanyang asawa ay nakikiapit kay Dr. Victura ilang buwan na bago ang trahedya. Si Mina at ang doktor ay lihim na nagkikita habang si Sam ay wala at nasa trabaho. Sa katunayan, may isang lihim na WhatsApp account si Mina na ginagamit niya lamang para makipag-usap kay Dr. Victura at ito ay nasa kanyang pangalawang cellphone na itinago niya kay Sam. Ang planong pagtatagpo sa Ian ay matagal nang ginagawa ng dalawa. Ang problema, nag-aalala si Mina na baka maghinala si Sam at sundan siya nito. Kaya sinabi niya kay Sam na uuwi siya sa kanilang nayon para sa isang family gathering. At sinabi na rin ng doktor sa kanyang asawang si Lydia na may event siya sa labas ng bayan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Lydia. Naghihinala na siya sa kakaibang kilos ng kanyang asawa. Lalo na pagkatapos nang atakihin ito ni Mr. Burt na nagsiwalat sa relasyon nila ni Sophie. Sa araw ng pagkawala ni Mina, nagpasya si Lydia na sundan ng kanyang asawa at dinala nga siya nito sa naturang inn. Pagdating niya doon, naabutan niya sila at nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nilang tatlo. Sa init ng sandali, inihagis ni Lydia ang cellphone ni Mina sa dingding, kaya ito nabasag. Si Dr. Victura na sinusubukang panatilihin ang kapayapaan ay sinabihan si Mina na umalis na at bumalik sa Sihanoukville. Nag-ayos siya ng isang hotel malapit sa kanyang klinik para tuluyan ni Mina sa takot na isusumbong ng kanyang asawa ang relasyon nila kay Sam.
Kaya habang alalang-alala si Sam sa paghahanap, si Mina ay nagtatago lang sa isang hotel malapit sa daungan ng Sihanoukville, umaasa na magiging maayos din ang mga bagay-bagay. Matapos nito, walang ideya si Lydia kung saan tumutuloy si Mina. Naisipan niyang sabihin kay Sam ang lahat, pero iniiwasan ni Dr. Victura na umuwi sa loob ng ilang araw at doon tumutuloy sa hotel ni Mina sa lugar na hindi niya alam kung saan. Ngunit noong March 13, 2019, habang nagmamaneho, nakita ni Lydia sa isang paradahan ang kotse ng asawang si Dr. Victura malapit sa beach. Agad siyang pumunta para mag-imbestiga at nakita niya nga si Mina at ang kanyang asawa na nagtatalik sa loob ng sasakyan. Galit na galit sinugod ni Lydia ang dalawa. Ang doktor sa takot para sa kanyang kaligtasan nang makita si Lydia na may dalang isang matulis na bagay ay tumakbo at iniwan si Mina na mag-isa. Dahil hubot-hubad at hindi maipagtanggol ang sarili, si Mina ay walang awang inatake ni Lydia. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Mina sa pag-ataking ito at binawian ng buhay sa edad na 28 years old pa lamang. Si Lydia, na napagtanto ang kabigatan ng kanyang ginawa, ay isinuko ang kanyang sarili sa mga otoridad. Kalaunan, ang paglilitis sa Sihanoukville City High Court ay napuno ng mga tao. Nadurog ang puso at galit na galit si Sam. Nahihirapang tanggapin ang katotohanan ng pagkawala ng kanyang asawa. Noong una, hindi siya naniniwala sa bersyon ng mga pangyayari ni Lydia. Ngunit nang ipakita ang ebidensya mula sa mga voice notes sa lihim na telepono ni Mina, naging malinaw na ang kanyang asawa ay maraming itinatago sa kanya. Nagsisinungaling si Mina at masakit ang katotohanan ito sa kanya. Sa panahon ng paglilitis, si Sophie at ang kanyang asawang si Bert ay nagpatotoo din tungkol sa nakaraang hindi naaangkop na pag-uugali ni Dr. Victura sa paglalahad ni Sophie na niligawan siya ng doktor sa loob ng maraming buwan at nangako sa kanya ng pera kung papayag siya sa mga gusto nito. Ipinahayag ni Sophie ang kanyang panghihinayang at hiniling sa korte na parusahan din ng doktor. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Pagkalipas ng ilang araw, 5 iba pang kababaihan ang lumapit sa istasyon. Lahat sila ay mga dating pasyente ni Dr. Victura na lumapit upang magulat ng mga katulad ng mga karanasan. Marami sa kanila ang sumailalim sa hindi naaangkop na pag-uugali sa klinika ng doktor. Ngunit isang babae lang na nagngangalang Sheila ang matapang na tumistigo sa korte. Inihayag niya ang nakakagulat ng mga detalye. Sinabi niyang noong una ay consensual ang pagtatalik nilang dalawa ng doktor. Pero sa paglipas ng panahon, sinimulan na siyang takutin ito. Ang mga pagnanasa ng doktor ay lumampas na sa normal at gusto nito ng mga bagay na hindi siya komportable. Mas gusto ni Dr. Victura na pumapasok sa kanya mula sa likuran na naging dahilan upang hindi siya mapalagay at doon niya napagpasyahan na kailangan niyang tapusin ang mga bagay sa pagitan nilang dalawa. Ipinagtapat pa ni Sheila kay Lydia ang ginagawa ng doktor. Ngunit pinalayas lang siya ni Lydia sa bahay nito sa galit. Kaya si Sheila, na nakakaramdam ng kahihiyan at hindi ligtas, ay piniling manahimik at lumayo sa sitwasyon. Sa kabilang banda, hindi tumigil doon ang ginawa ni Mina. Habang nagbubukas ng investigasyon, lumapit ang isa sa kanyang mga kaibigan sa gym. Ibinunyag na si Mina ay nakikipagrelasyon sa kanyang trainer, isang lalaking nagngangalang Nick. Dahil dito, ipinatawag si Nick ng pulisya sa istasyon para sa pagtatanong. At matapos pagbantaan ng matinding parusa, ay ipinagtapat ni Nick ang lahat sa mga investigador. Inamin ni Nick na napilitan siyang sumunod sa mga kahilingan ni Mina pagkatapos ng kanilang mga gym sessions. Noong una, naaawa lang siya kay Mina dahil madalas nitong sabihin na walang oras sa kanya sa kama ang kanyang asawa. Wala na umano itong panahon sa kanya at hindi na nito natutugunan ang kanyang mga pangangailangan at pagnanasa. Unang may nangyari sa kanila ay sa loob ng shower room ng gym nang minsang inagat siya ni Mina nang maligo ito pagkatapos ng kanilang session. Matagal silang nagpakasasa sa loob ng shower room. Hindi alintana na baka may makarinig sa kanila. At hindi nga nagtagal ay sa boarding house na niya dumidiretso si Mina at doon mainit silang gumagawa ng milagro nang hindi nag-aalala na baka may makarinig o may makakita sa kanila. Nakonsensya naman si Nick,
Ngunit patuloy siyang pinipilit ni Mina na may mangyari sa kanila. Lihim pang kinuna ng video ni Mina ang nangyari sa kanila. Binantaan si Nick na ipapadala niya ito sa kanyang asawa. Kaya't napilitan na lang si Nick na sumunod sa mga kahilingan ni Mina. At dahil dito, pinapaligayan niya si Mina 3 hanggang 4 na beses sa linggo-linggo. Sa takot na malantad sa kanyang asawa ang kanilang pribadong video ni Mina. Pero sa kabila ng lahat ng ito, iginiit ni Nick na wala siyang kinalaman sa pagtapos kay Mina sa dalampasigan. Fast forward sa November 2, 2019, nang ibigay ng korte ang hatol nito, si Lydia, ang asawa ng doktor, ay nakatanggap ng magaan na parusa sa kanyang mga naging aksyon na protektahan ng karangalan ng kanyang pamilya. Siya ay napatunayang nagkasala sa pagtapos sa buhay ni Mina at nasentensyahan ng 8 taon sa bilangguan. Pinilit naman ng mga magulang ni Mina si Sam na iapela ang hatol. Nangangatwiran na masyado itong magaan dahil kinuha ang buhay ng kanilang anak. Pero si Sam, sa kabila ng kanyang kalungkutan, ay hindi kayang gawin ang hinihiling ng kanyang mga bayaw at biyanan. Alam niyang kasuklam-suklam ang ginawa ng kanyang asawa at ang pakikiapid nito sa doktor kasama ang pagtataksil nito na kinasasangkutan ng gym trainer ang mas nagpatindi ng kanyang hinanakit sa asawa. Lalo pa siyang nagalit sa sinabi ni Mina na hindi niya ito ginagalaw kaya nagpapalabas ito ng init sa iba. Gayunpaman sa kabila ng lahat, hindi niya magawang humingi ng karagdagang parusa para kay Lydia. Pakiramdam niya kahit papaano ay biktima rin si Lydia sa lahat ng ito. Samantala, noong December 2020, si Dr. Victura ay sinintensyahan ng 1 taon sa bilangguan para sa kanyang mga krimen na kinabibilangan ng maling pag-uugali at pagbabanta sa ilan sa kanyang mga babaeng pasyente. Inapila naman ng doktor ang hatol noong February 2021. Ngunit pagkatapos ng muling paglilitis, ang kanyang sentensya ay nadagdagan pa ng 3 buwan at naging 15 buwan sa kabuuan. Sa panahong ito, si Lydia ay nagsampa ng diborsyo habang siya at ang kanyang asawa ay nakakulong. Opisyal silang naghiwalay noong katapusan ng March 2021. Para naman kay Nick, nasintensyahan siya ng 2 buwang pagkakakulong dahil sa kanyang bawal na pakikipagrelasyon kay Mina. Ito lang po para sa araw na ito. Sa muli, maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam!